Genesis 1, ang paglikha ng sanlibutan. Unang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. 3. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Catch. At nakita ng Diyos na mabuti ang liwanag, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Pips, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At nagkahapon at nagkaumaga, ito ang unang araw. 6, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng mga tubig, at ito'y maghiwalay ng tubig sa tubig. Setor. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito'y naging gayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Habang nagkahapon at nagkaumaga, ito ang ikalawang araw. 9. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang tuyong lupa. At ito'y naging gayon. Day, at tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa, at ang pagpisa ng tubig ay tinawag niyang dagat. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. 11, at sinabi ng Diyos, maglabas ang lupa ng damo, halamang nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri, na ang binhi ay nasa loob niyon sa ibabaw ng lupa. At ito'y naging gayon. 12. At naglabas ang lupa ng damo, halamang nagkakabinhi ayon sa kani-kanilang uri, at punong kahoy na namumunga, na ang binhi ay nasa loob niyon ayon sa uri. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. 13. At nagkahapon at nagkaumaga, ito ang ikatlong araw. 14, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw at ang gabi, at magsilbing mga tanda para sa mga panahon, araw at taon. 15, at magsilbing mga ilaw sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa lupa. At ito'y naging gayon. 16, at nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang malaking ilaw upang pamahalaan ang araw at ang maliit na ilaw upang pamahalaan ang gabi. Ginawa rin niya ang mga bituin. 17, at inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalawakan ng langit upang magbigay liwanag sa lupa. 18, at upang pamahalaan ang araw at gabi, at upang paghiwalayin ang liwanag at kadiliman. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. As 29, at nagkahapon at nagkaumaga, ito ang ikaapat na araw. 20, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga nilalang na may buhay sa tubig, at lumipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. 21, at nilikha ng Diyos ang mga dambuhalang hayop sa dagat, at bawat bagay na may buhay na gumagalaw, na nagsisidagsa sa tubig ayon sa kanilang uri, at bawat ibong may pakpak ayon sa uri nito. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. 22, at binasbasan sila ng Diyos na sinasabi, magpakarami kayo at magpakapuno ng tubig sa dagat, at ang mga ibon ay dumami sa ibabaw ng lupa. 23, at nagkahapon at nagkaumaga, ito ang ikalimang araw. 23, at nagkahapon at nagkaumaga, ito ang ikalimang araw. 24, at sinabi ng Diyos, maglabas ang lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kani-kanilang uri, maamong hayop, mga gumagapang at mababangis na hayop ng lupa ayon sa kanilang uri. At ito'y naging gayon. 25, at ginawa ng Diyos ang mababangis na hayop ng lupa ayon sa uri, at ang mga hayop ayon sa uri, at lahat ng gumagapang sa lupa ayon sa uri nito. At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. 21, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa. 27, at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilikha. Nilikha niya silang lalaki at babae. 28, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sinabi sa kanila, magpakarami kayo, magpakapuno, at supilin ninyo ang lupa, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. 29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat halamang nagkakabinhi na nasa ibabaw ng buong lupa at bawat punong kahoy na may bunga na nagkakabinhi. Ito ang magiging pagkain ninyo. 30,
At sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinibigay ko ang lahat ng halamang berde na pinakakain. At ito'y naging gayon. 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang ginawa, at narito, ito ay napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga, ito ang ika-6 na araw. Genesis 2. Pagpapahinga ng Diyos at paglikha kay Adan at Eva, wala at nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng mga hukbo nito. Diyos ng ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang kanyang gawain na kanyang ginawa, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw mula sa lahat niyang gawaing ginawa. 3. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at ginawa itong banal, sapagkat sa araw na ito ay nagpahinga siya, mula sa lahat ng kanyang gawain na nilikha at ginawa. Amos, ito ang kasaysayan ng langit at lupa nang ito'y lalangin, ng araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at ang langit. Foul, wala pa noong anumang halaman sa parang, ni wala pang damo sa bukid na tumutubo, sapagkat hindi pa nagpapadala ng ulan ang Panginoong Diyos sa lupa, at wala pang tao na gumagawa sa lupa. Ayon ngunit may umaakyat na ulap mula sa lupa, at dinidilig nito ang buong ibabaw ng lupa. Rain at nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan niya ang ilong nito ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. At nagtanim ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at do'y inilagay niya ang taong kanyang nilikha. 9. At ang Panginoong Diyos ay nagpatubo mula sa lupa ng lahat, ng punong kahoy na kaaya-aya sa paningin, at mabubuti para sa pagkain. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang puno ng buhay, at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Dander may ilog na dumadaloy mula sa Eden upang diligin ang halamanan, at mula roon ay nahahati sa 4 na sanga. 11. Ang pangalan ng una ay Pison. Ito ang dumadaloy sa buong lupain ng Havila na kinaroroonan ng ginto. Awems at ang ginto ng lupaing yaon ay mabuti. Naroroon din ang bedelyo at batong onyx. 13. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Ito ang dumadaloy sa buong lupain ng Cush. 14. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hiddekel. Ito ang dumadaloy sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. 15. Kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y alagaan at ingatan. 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa tao na sinasabi, maaari mong kainin ang bunga ng bawat punong kahoy sa halamanan, sipitin ngunit ang bunga ng puno ng kaalaman, ng mabuti at masama ay huwag mong kakainin, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Gagawa ako ng isang katuwang para sa kanya, na nababagay sa kanya. 19. Mula sa lupa ay nilikha ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at lahat ng ibon sa himpapawid, at dinala niya ito sa tao upang makita kung ano ang itatawag niya sa mga ito. At anumang itawag ng tao sa bawat buhay na nilalang, iyon ang naging pangalan nito. 20. At pinangalanan ng tao ang lahat ng hayop, mga ibon sa himpapawid at mga hayop sa parang, ngunit para sa tao ay wala siyang nakitang katuwang na nababagay sa kanya. 21. Kaya't pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang, at isinara ang laman sa lugar niyon. 22. At mula sa tadyang na kinuha niya sa tao, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng isang babae at dinala niya ito sa lalaki. 23. At sinabi ng lalaki, ito na ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat siya ay kinuha sa lalaki. 24. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. 25. At silang dalawa ay hubot-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, ngunit hindi sila nahiya. Genesis 3. Ang pagkakasala ng tao at ang kahatulan, ang ahas ay lalong tuso kaysa alinmang hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi nito sa babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinabi ng babae sa ahas, maaari naming kainin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. 3. Ngunit tungkol sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kainin ni hipuin man, baka kayo'y mamatay. 4. Ngunit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. 5. Sapagkat alam ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yon, ay maubakan na niyong ding mata, at kayo'y magiging tulad ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Aing nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay kaaya-aya sa paningin, masarap kainin, at nais niyang magkaroon ng karunungan, kinuha niya ang bunga nito at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din nito. 7. At nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y hubot-hubad.
Kaya't nagtahi sila ng mga dahon ng igos at ginawang panakip sa kanilang sarili. O narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Diyos sa gitna ng mga punong kahoy sa halamanan. Tainge. Ngunit tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sinabi sa kanya, "Nasaan ka?" 10. At sumagot siya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. Natakot ako dahil ako'y hubad kaya ako'y nagtago." 11. Sinabi niya, "Sino ang nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos kong huwag mong kainin?" 12. Sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mo upang makasama ko ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ako'y kumain." 13. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong ginawa mo?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas kaya ako'y kumain." 14. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Yamang ginawa mo ito. Ikaw ay susumpain higit sa lahat ng hayop at higit sa lahat ng ganid sa parang. Ikaw ay gagapang sa iyong tiyan at kakain ka ng alabok sa lahat ng araw ng iyong buhay." 15. At maglalagay ako ng pag-aaway sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. 16. Sa babae naman ay sinabi niya, "Lalaganap ang iyong pagdurusa sa pagbubuntis, sa sakit ay manganganak ka ng anak, at ang iyong pagnanasa ay sa iyong asawa, at siya'y mamumuno sa iyo." 17. At sa lalaki ay sinabi niya, "Sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag mong kainin, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa hirap ay kakain ka ng bunga nito sa lahat ng araw ng iyong buhay. 18. Thorns at dawag ang palilitawin nito sa iyo, at kakain ka ng pananim sa parang." Genesis 4. Sina Cain at Abel. Ahon, nagsiping si Adan sa kanyang asawang si Eva, at ito'y nagdalang tao. Nang isilang si Cain, sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." 2. Isinunod niyang isilang si Abel, na naging pastol ng mga tupa. Si Cain naman ay naging magsasaka. 3. Minsang naghandog si Cain kay Yahweh ng bunga ng kanyang ani. At si Abel naman ay naghandog ng pinakamainam na unang anak ng kanyang kawan. Kinalugdan ni Yahweh si Abel at ang kanyang handog, fis, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang kanyang handog. Dahil dito, labis na nagalit si Cain at makulimlim ang kanyang mukha. 6. Sinabi ni Yahweh sa kanya, "Bakit ka nagagalit? Bakit ka ganyan makatingin?" 7. Kung ginagawa mo ang tama, dapat kang masiyahan. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, kasalanan ang naghihintay sa iyo. Nagnanais kang pagharian, ngunit kailangang supilin mo ito. Isang araw, inalok ni Cain si Abel na pumunta sila sa bukid. Habang sila'y naroon, sinugod ni Cain ang kanyang kapatid at pinatay. Pinarusahan si Cain. Nawat tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan ang iyong kapatid na si Abel?" Sumagot si Cain, "Hindi ko po alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid?" 10. Sinabi ng Diyos, "Ano itong ginawa mo? Dumarain sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid." 11. Isinusumpa kita. Aalisin ka sa lupaing tinanggap ang dugo ng iyong kapatid na iyong pinaslang. 12. Kapag sinaka mo ito, hindi na ito magbibigay ng saganang ani. Ikaw ay magiging palaboy at lagalag sa lupa. 13. Sinabi ni Cain, "Napakabigat ng parusang ito. Hindi ko kayang dalhin." 14. Itinaboy mo ako ngayon sa lupain at ako'y lalayo sa iyong harapan. Magiging palaboy ako at lagalag at tiyak na papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. 15. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Kung sino man ang pumatay sa iyo, parurusahan siya ng makapito." At si Yahweh ay naglagay ng tanda kay Cain upang hindi siya patayin ng sino man. 16. Kaya't umalis si Cain mula sa harapan ni Yahweh at nanirahan sa lupain ng Nod, silangan ng Eden. Ang angkan ni Cain. 17. Nagsiping si Cain sa kanyang asawa at ito'y nanganak kay Enoch. Itinayo ni Cain ang isang lungsod at ipinangalan ito sa kanyang anak. 18. Nagkaanak si Enoch ng si Irad. Si Irad ay ama ni Mehujael, na ama naman ni Metusael, na ama ni Lamech. 19. Si Lamech ay nag-asawa ng 2 babae, Ada at Zila. 20. Si Ada ay nanganak kay Jabal, ang ninuno ng mga naninirahan sa tolda at nagpapastol ng hayop. 21. Ang kanyang kapatid na si Jubal, ang ninuno ng mga tumutugtog ng alpa at plauta. 22. Si Zila naman ay nanganak kay Tubal-Cain, panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Ang nakapatid ni Tubal-Cain ay si Naama.
Chroidomitory, isang araw ay sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zila, pakinggan ninyo ako. Papatayin ko ang sino mang sumugat sa akin kahit bata pa. 1:4. Kung pinaghigantihan si Cain ng makapito, ako'y paghihigantihan ng makapitumputpito. Genesis 5, ang talaan ng mga lahi mula kay Adan hanggang kay Noe. 1. Ito ang listahan ng mga anak ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, sila'y ginawa niyang kawangis niya. 2. Ginawa niya silang lalaki at babae at sila'y pinagpala niya. Tinawag niya silang tao noong araw na lalangin sila. 3. Si Adan ay may 130 taon nang magkaroon ng anak na lalaki na kawangis niya at pinangalanan niya itong Seth. 4. Pagkatapos nito, nabuhay pa si Adan ng 800 na taon. Nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. Fonbay, sa kabuuan, si Adan ay nabuhay ng 930 taon at siya'y namatay. 6. Si Seth ay may 105 taon nang maging ama ni Enos. 7. Nabuhay pa si Seth ng 807 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. 8. Kaya si Seth ay nabuhay ng 912 taon at siya'y namatay. 9. Si Enos ay may 70 taon nang maging ama ni Kenan. 10. Nabuhay pa si Enos ng 815 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. 11. Kaya si Enos ay nabuhay ng 905 taon at siya'y namatay. 12. Si Kenan ay may 70 taon nang maging ama ni Mahalaleel. 13. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. 14. Kaya si Kenan ay nabuhay ng 910 taon at siya'y namatay. 15. Si Mahalaleel ay may 65 taon nang maging ama ni Jared. 16. Nabuhay pa si Mahalaleel ng 830 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. 17. Kaya si Mahalaleel ay nabuhay ng 875 taon at siya'y namatay. 18. Si Jared ay may 162 taon nang maging ama ni Enoch. 19. Nabuhay pa si Jared ng 800 na taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at babae. 20. Kaya si Jared ay nabuhay ng 922 taon at siya'y namatay. 21. Si Enoch ay may 65 taon nang maging ama ni Matusalem. 22. Matapos ipanganak si Matusalem, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon at nagkaanak pa ng mga lalaki at babae. 23. Kaya si Enoch ay nabuhay ng 365 taon. 24. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Pagkatapos ay hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. 25. Si Matusalem ay may 187 taon nang maging ama ni Lamech